Ano? Huwag ka masyadong lalayo ha. Kapag maglalaro ka dito ka lang banda sa bakanting lote na malapit sa ating bahay. Diyan mo lang yayain ang iyong mga kaibigan na maglaro ha. Tutal malawak naman ang bakuran natin. Sige po tay, para naman po makauwi ako sa bawat sandali para matingnan ko po kayo. Ay siya nga pala, huwag ka masyado magpapawis ha. Baka magaya ka sa akin. Huwag po kayo mag-alala tay. Naglagay na rin po ako ng bimpo sa likod ko para hindi po mabasa ng pawis. Para po hindi po ako matuyuan. Sige po tay, pupunta muna ako sa mga kaibigan ko. Paalam po. Tuluyang umalis si Botong para puntahan ang kanyang mga kaibigan. Nais niyang yayain ang mga ito na pumunta sa bakanting lote na nasa tapat ng kanilang bahay. Alam niyang oras-oras, kailangan niyang tingnan ang kalagayan ng kanyang ama dahil may sakit ito. Nang lumaon, pumayag na rin ang kanyang mga kaibigan, kaya doon sila naglaro sa bakanting lote na nasa tapat lang ng bahay ni Botong. Buong maghapon silang naglaro at dahil sa saya, nakalimutan ng umuwi ni Botong. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalaro nang sabihin ng isa niyang kaibigan na may matandang nakasilip sa silong ng kanilang bahay. Si tatay, sandali lang ah. Uuwi muna ako. Kinutuban ng hindi maganda si Botong. Agad na pumasok sa kanyang isipan ang kanyang tatay Sedo na alam niyang may kung anong karamdaman. Sakto namang paglapit niya sa tapat ng kanilang bahay nang biglang umalis ang matanda. Dahil nakatagilid ang pwesto nito, nagawang tandaan ni Botong ang itsura nun. Nagmadali na lang siyang pumasok sa kanilang bahay at naabutan niyang natutulog pa rin ito. Subalit, sakto ring nakalapit ang bata sa kanyang ama. Nagising ito at napakunot ang ulo. Akala ko ba maglalaro ka, anak? Bakit nandito ka? Tay, nakita ko po kasing may matandang nakaupo doon na parang palaka doon po sa silong natin. Nakasilip po siya sa siwang ng sahig natin. Ay naku, Botong. Baka guni-guni mo lang yun. Isa pa, wala naman ako narinig na mga yabag dito ah. Pero tay, alam ko po na hindi guni-guni ang nakita ko. Matanda po talaga yun. Tumakbo pa nga po siya nung papalapit na ako rito eh. Hayaan mo na yun. Baka naligaw lang yun. O kung hindi man baka wala sa katinuan ng matandang yun. Napatango si Botong sa kanyang ama. Sinabi na lamang niya rito na babalik na siya sa paglalaro at tawagin na lamang siya nito kapag kailangan. Sumang-ayon naman si Mang Sedo at hinayaan ng makaalis si Botong. Nagpatuloy naman sa paglalaro ang bata hanggang sa tuluyan ng mag-alas 3. Mga kaibigan, uuwi na ako ah. Marami pa kasi akong gagawin eh. Kailangan ko po makapag-igib ng tubig at makapagsaing. May sakit kasi ang aking ama. Napatango naman ang kanyang mga kaibigan at tinanaw na lang siya habang pauwi sa kanilang bahay. Nung nasa bahay na nila siya, naabutan ni Botong na nagsasaing na ang kanyang ama. Napansin niyang may mga panggatong na rin sa ilalim ng kanilang lutuan, kaya napailing na lang siya. Tay, ako na po riyan. Baka mapagod pa po kayo eh. At ubuhin na naman po kayo mamayang gabi. Hindi po dapat kayo ang gumagawa niyan, tay. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Umigib ka na lang doon at ako nang bahala rito. Hindi ako pagpapawisan nito, anak. O sige po, basta wag kayo masyado magbababad malapit sa apoy ha. Nung mga panahong yun, nagpaalam na si Botong na iigib na muna sa lumang balon na nasa dulong bahagi ng kanilang nayon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may makasalubong siyang isang matanda. Nagtaka siya rito kung bakit parang wala yun sa sarili habang naglalakad. Sinipat pa niyang maigi ang muka ng matanda, ngunit pilit namang iniiwas nun ang kanyang mga mata. Ikaw yun! Ikaw ang matandang nasa silong namin at nakasilip kay tatay. Pagkatapos niyang magwika, napatitig sa kanya ng mabalasik ang naturang matanda. Ang buong akala ni Botong, susugurin siya nito. Pero nagulat siya nang tumakbo ng ubod ng bilis ang matanda at hindi na ito lumingon pa kay Botong. Kinutuban ng hindi maganda ang bata.
kaya lakad-takbo ang kanyang ginawa hanggang sa makarating siya sa balon. Agad siyang sumalok ng tubig doon at nagmadali ring umuwi. Kailangan makauwi ako kagad. Baka muling balikan ng matandang yun ng aking ama. Teka, hindi kaya aswang yun? Lumakas ang kabog ng dibdib ni Botong, dulot ng kanyang pangamba. Mas lalo pa niyang bininisan ang kanyang paglalakad pauwi, kahit na may kabigatan ang kanyang dala. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, nakarinig siya ng mga pag-uusap. Dahil dito, nagmadali siyang pumasok sa kanilang kusina para ilagay roon ang sisidlan ng tubig na kanyang inigiban. Dahil may narinig siyang boses, nagpasya siyang tumungo sa silid nilang mag-ama at may nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa paligid ng kanyang tatay Sedo. Nagtaka pa si Botong kung bakit parang biglaan ang panghihina ng kanyang ama at naisip niyang baka dahil ito sa mga ginawa niya sa maghapong yon. Ama, sino po sila? Ay, siya nga pala. Mga kapatid, ito ang inyong pamangking si Botong. Masipag na bata yan. Magandang tanghali po sa inyo. Ito ang iyong tiyo Kato. Ito naman ang iyong tiyo Manuel. At ito ang iyong tiyo Saul. Sila ay mga kapatid kong matagal na nauhalay sa akin. Ngayon, bubalik sila para sa isang misyon. Nilapitan ni Botong isa-isa ang kanyang mga tiyuhin para magmano. Nang matapos na siya, nagpusisa siya sa kanyang mga tiyuhin kung ano ang kanilang misyon. Ngunit ang kanyang ama ang sumagot. Nanatili lamang na tahimik ang kanyang mga tiyuhin habang pinagmamasdan siya. Anak, naririto sila upang puksay ng mga aswang na nambibiktima sa kabilang baryo natin. Siya nga pala, itong mga tiyuhin mo ay mga berdugo ng mga aswang. Kayo po, bakit hindi kayo naging kagaya nila? Nanunugis din po ba kayo dati ng aswang, itay? Alam mo anak, ang ganyang gawain ay iniwan ko na magmula nung magkaroon ako ng pamilya. Ayokong isakripisyo kayo ng iyong ina. Yun nga lang, maaga siyang kinuha sa atin. Kung nandirito lang sana siya. Bakit po? Wala po ba mga pamilya ang 3 kong tiyuhin? Napangiti na lang ang 3 tiyuhin ni Botong at saka napailing. Dahil sa bigat ng kanilang gampanin, mas pinili nilang wag nang mag-asawa. Marahil kung nag-asawa man sila, panigurado magiging kagaya ko rin ang kanilang kapalaran. Bakit naman po? Dahil tiyak na tutugisin sila ng mga aswang at ang kanilang mga asawa at anak ang pagbabalingan ng mga yon kung hindi nila makikita ang mga tiyo mo. Nagkwentuhan sila patungkol sa kanilang mga naging buhay. Nung malaman naman nilang nagkasakit si Sedo, nabahala ang 3 niyang mga kapatid dahil paniguradong magiging lapitin ito ng mga aswang. Natatakot nga rin po ako, mga tiyo, sa kalagayan po ni tatay ngayon. Nung nakaraan nga lang po, may nahuli po akong isang matandang nakasilip sa kanya mula sa silong ng bahay po namin. Tapos po nang umigib po ako ng tubig, nakasalubong ko pa po yung matandang yun. Ibang-iba po ang kanyang itsura at kilos. Kakaiba po talaga. Nang malaman ng 3 ang patungkol sa matanda, sinabi nilang pipirmi na muna sila sa bahay ni Sedo ng ilang araw. Kinakailangan nilang pangalagaan ang kanilang kapatid, lalo pa at meron itong sakit at banta mula sa mga aswang na umaaligid. Kinagabihan, pagkatapos nilang maghapunan, nagpaalam ang 3 magkakapatid na roronda lamang sa paligid. Naiwan naman sa kanilang bahay sina Sedo at Botong habang inaantabayanan ang pagbabalik ng 3. Itay, hindi po ba natatakot sina tiyo sa aswang? Bakit po nagagawa nilang tugisin ang mga yun? Hindi sila natatakot. Dahil alam nilang kaya nilang lumaban sa mga aswang. Ang tapang naman po nila. Hindi kaya meron po silang mga agimat? Napangiti na lamang si Sedo sa naging tanong ng anak. Saglit itong natahimik pero nang lumaon,
Nagsalita na rin ito. Ang tatlong tiyuhin mo ay may tangang mutya ng kalikasan. Kaya kahit na anong panganib pa ang kanilang susuungin, hindi sila natatakot. Ang tiyo Kato mo ay may mutya ng lupa. Ang tiyo Manuel mo naman ay may mutya ng hangin. At ang tiyo Saul mo ay may mutya mula sa tubig. Napanganga naman si Botong sa kanyang nalaman. Hindi niya inaasahang may mga ganoong taglay pala ang kanyang mga tiyo. Kayo po, meron po ba kayong taglay? Napangiti na lamang si Sedo sa naging tanong ng kanyang anak. Hindi niya sinagot ang naging tanong nito. Sa halip, niyaya niya si Botong na matulog na lamang. Wala namang nagawa ang bata sapagkat ramdam din niya ang pagod dahil sa paglalaro niya at pag-iigib ng tubig. Nasa kahimbingan na siya ng kanyang pagtulog nang makarinig siya ng mga ingay sa labas ng kanilang bahay. Nagtaka naman si Botong kung ano yun, kaya napabangon siya at napalapit sa bintana. Ano kaya ang ingay na yun? At bakit parang may naglalabanan sa labas ng bahay? Lumakas ang kabog ng dibdib ni Botong. Napanganga siya nang makitang kinakalaban ng tatlo niyang tiyuhin ang isang aswang. Pinaligiran nila ito at pinagtulungan. At kahit na masyadong maliksi ang galaw ng nilalang, kalaunan nagawa nilang paslangin ito. Hindi alam ni Botong kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Kaya naman, minabuti niyang bumalik na lang sa kanyang higaan. Pagkaraan lamang ng higit isang oras, bumalik na rin ang tatlo niyang tiyuhin sa loob ng kanilang bahay. Nagising naman noon si Sedo at inusisa ang nangyari. Oh, kumusta naman ang naging lakad niyo? Mukhang napalaban kayong tatlo ah. Napangiti naman ang tatlong kapatid ni Sedo at sinabi na matagumpay nilang napatay ang aswang na bumibisita sa kanilang bahay. Sinabi rin nila na aalis na sila pagdating ng bukas upang tumugis pa ng ibang aswang. Kampante na rin silang dalawa na wala ng aswang na bibisita sa may sakit dahil matatakot na ang mga ito. Tuluyan na nga silang natulog at pagkagising ni Botong, hindi niya na naabutan ang kanyang mga tiyuhin. Nakaalis na mga tiyuhin mo anak, pero babalik sila sa takdang panahon. Sayang naman po, at hindi ko man lang sila nakita bago po sila umalis sa lugar na to. Huwag kang mag-alala, dahil darating ang panahon at muli silang babalik dito. Baka wala ng mga aswang dito sa atin, kaya mas pinili nilang lumipat na ng ibang lugar. Naging normal naman ang buhay nilang mag-ama nang wala na ang tatlong tiyuhin ni Botong. Kahit paano, unti-unti nang gumagaling ang kanyang ama mula sa karamdaman nito. Naging malakas ito at nakagagawa na ng mangilang-ngilang mabibigat na bagay. Isang gabi, habang nakahiga silang dalawa, ay pareho silang hindi makatulog. Bakit kaya, kahit na anong gawin ko, hindi ako makatulog? Umuukil-kil pa rin sa aking isipan ng tatlo mong tiyuhin. Kinakabahan ako na hindi ko alam kung anong rason. Hindi kaya may masamang nangyari na sa kanila, Tay? Diyos ko, Botong, huwag kang mag-isip ng ganyan. Patawad po, Tay. Sana naman, nasa maayos po silang kalagayan. Idalangin na lang natin na walang nangyari sa kanila. Sige na, Botong. Pilitin mo sarili mo makatulog. Pero Tay, hindi po talaga ako makatulog kahit na anong gawin ko eh. Basta, pilitin mo at wag mo nang isipin ang mga tiyuhin mo. Kaya nila ang kanilang sarili. Sa takot ni Botong na mapagalitan siya ng kanyang ama, pinilit niya ang kanyang sarili na matulog. Sa kabutihang palad naman, tuluyan siyang nakaidlip. Subalit pagkaraan lang ng halos 2 oras, nagising siya na wala ang kanyang ama sa kanyang tabi. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Ngunit dahil hinihila pa rin siya ng antok, nagpatianod na lang siya rito. Kinabukasan, nagising siya na nakatayo ang kanyang ama sa tapat ng bintana habang nakatalikod. Tay, saan po kayo nagpunta kagabi?
Nakagisnan ko po kasing wala kayo sa tabi ko eh. Nagpahangin lang ako sa labas, anak. Ganun po ba? Pero, kumusta na kaya si Tiyo? Hindi sumagot si Sedo sa kanyang anak. Nanatili itong tahimik habang nakatitig sa malayo. Napatitig na lang din sa kanyang ama si Botong at tila nagtataka sa naging kilos nito. Walang ano-ano. Bigla ang nakaramdam ng matinding ginaw si Botong at sa hindi niya inaasahan, kinilabutan siya habang nakatitig sa ama niyang nakatalikod. Anak, patawarin mo ko. Patawad? Para po saan? Kasi mas pinili kong iwan ka para tulungan ang mga tiyuhin mo. Teka Tay, hindi ko po kayo maintindihan eh. Ano po bang ibig niyong sabihin? Basta, siya nga pala. Tignan mo sa aking lagayan ng damit. Makikita mo roon ang 4 na mutya ng kalikasan. Ang mutya namin ng iyong mga tiyuhin. Tay, hindi ko po talaga kayo maintindihan. Ano po bang ibig niyong sabihin, Tay? Hindi sumagot si Sedo sa kanyang anak. Sa halip, marahan itong napaharap kay Botong. Saktong pagkaharap niya, halos mapaigtad ang bata nang makita niyang hindi klaro ang muka ng kanyang ama at parang binura ito. Ano po nangyayari sa inyo, Tay? Mahirap ipaliwanag, anak. Pero lagi mong tatandaan, kahit nasaan man ako mapadpad, babantayan kita. Mapatawad mo sana ako. Habang nagsasalita si Sedo, unti-unting nagkaroon ng liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Kinutuban ng hindi maganda si Botong, kaya nagmadali siyang yumakap sa kanyang ama. Halos manindig ang lahat ng mga balahibo niya sa kanyang katawan, nang sa hindi niya inaasahan, yumakap lamang siya sa hangin. Napatingala siya sa kanyang ama at napansin niyang naging malungkot ang mukha nito. Wala na ako, anak. Patay na ako. Isa na lamang akong kaluluwa. Tatay, bakit? Ano po nangyari at namatay kayo? Bakit niyo po kayo iniwan? Patawad, anak. Patawarin mo ko. Hindi ko inaakalang malakas ang aming makakasagupa. Ang 4 na mutya namin magkakapatid. Nasa lagayan ng damit ko. Kunin mo yun at ingatang maigi, anak. Darating ang araw at pag-iinteresan yun ng mga aswang na pumatay sa aming 4. Ingatan mo at gamitin sa kabutihan. Masusunod po, Tay. Iingatan ko po ang sinasabi niyong mga mutya. Habang nasa ganoong sitwasyon, mas lalo pang binalot ng liwanag si Sedo hanggang sa hindi na nakita ni Botong ang kanyang ama dahil tuluyan na itong nilamon ng liwanag. Napahagulgul na lang ang bata dahil sa kanyang panlulumo at kalungkutan. Hindi niya inaakalang yun na ang kanyang madadatnan pagkagising niya ng umagang yun. Hindi niya alam kung paano magpatuloy sa kanyang buhay dahil batid niyang mag-isa na lamang siya, nasusuong sa lahat ng bagay. Ang mga mutya, yun na lamang ang natitirang alaala sa akin ni Ama at ng aking mga tiyuhin. Napatakbo si Botong patungo sa tapat ng aparador kung saan nakatago ang mga damit ng kanyang ama. Pagkarating niya roon, biglaang nanginig ang kanyang mga kalamnan. Pakiramdam niya ay may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Tiningnan niya ang mga damit ng kanyang ama at napanganga na lang si Botong nang makita niya ang 4 na mutyang naroroon. Ang mutya ng apoy, tubig, hangin at lupa. Totoo nga at sinabi ni Tatay. Narito nga mga mutya. Nung una, nag-aalangan pa si Botong na hawakan yun. Ngunit habang tumatagal ang pagtitig niya ron, tila hinihikayat siya ng 4 na mutya para hawakan sila. Bunsod nito, sinubukan niyang kunin ang 4 at nung pagsamasamahin niya ito sa kanyang palad, bigla ang naging iba ang kanyang pakiramdam
Tila naglalaban ang mga enerhiya nun, kaya naisip niyang ihiwalay ang bawat mutya. Minabuti niyang lagyan na rin ng kanya-kanyang lagayan ang mga yun upang hindi didikit sa isa't isa. Hindi na nagawa pang mahanap ni Botong ang bangkay ng kanyang ama at mga tsuwing. Magmula rin nun, namuhay siya at itinaguyod ang kanyang sarili ng mag-isa. Isang gabi. Ano kaya itong nangyayari sa akin? Bakit parang hindi ako mapakali? Nakaramdam ng kakaiba si Botong. Kahit na anong gawin niya, hindi siya makatulog. Dahil dito, nagpasya na lang siyang magpahangin sa labas. Nang mga panahong yun, ginawa na niyang kwintas ang 4 na mutya ng kanyang ama at mga tsuwin. Saktong pagkalabas niya ng kanilang bahay, agad niyang napansin na parang may pumipintig sa kanyang ulo at maging sa mga kalamnan niya. Dahil dito, nagpasya siyang makiramdam sa paligid habang nagpapahangin. Ano kayang meron sa bahaging yan ng sagingan? Parang may mga taong nagtatago riyan at nakamasid dito Dulot ng kanyang pagkakuryoso, marahan siyang naglakad doon. Alam niyang dahil sa tinataglay niyang mutya ng tubig at lupa, magkakaroon siya ng bertud ng tagabulag. Habang naglalakad siya patungo roon, napansin niyang umiinit ang kanyang pakiramdam. Pabala ito ng mutya ng apoy. Paniguradong may panganib na nakaamba para sa akin. Hindi niya pinansin ang mga napapansin niyang pagbabago sa kanyang katawan. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng sagingan. Akmang papasok na sana siya roon nang sa hindi niya inaasahan. Nakarinig siya ng pagkaluskos na animoy tumatakas. Hinayaan na lamang niya yun, pero nang makita niya ang nilalang na tumatakbo palayo, naisipan niyang sundan ito. Sa tulong naman ng bertud na tinataglay ng mutya ng hangin, naging mabilis ang kanyang pagtakbo. Nagawa niyang abutan ang nilalang, pero nag-alangan siyang magpakita roon, kahit na parang may tumutulak sa kanya na hamunit ang aswang. Hindi, kinakailangan kong mag-ingat. Panigurado may mga kasama to. Ramdam kong ibang presensya kanina. Naisip niyang maray, isang pain lamang yun at malagay pa siya sa alanganin. Bunsod nito, napagpasyahan niyang bumalik na lang sa kanyang bahay. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad, nang sa hindi niya inaasahan, biglaan siyang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan. Alam niyang may peligro sa paligid, kaya nagmatsyag siya. Walang ano-ano, may narinig siyang tinig ng isang babae na nanghihingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Hinarang ako ng mga aswang dito! Saklala! Pamilyar ang tinig na yun kay Botong at alam niyang si Aling Merced yun na taga-kabilang baryo nila. Dahil alam niyang nanghihingi ng tulong ang ali, iginala ni Botong ang kanyang paningin sa paligid para makahanap ng magiging armas niya. Dahil sa tawag ng pangangailangan, nagkaroon siya ng lakas ng loob at hindi na inisip na isa lamang siyang bata. Kalaunan, may nahanap siyang isang baging na halos kasinlaki ng kanyang hinlalaki. Kinuha niya yun. Saka patakbong hinanap ang kinaroroonan ni Aling Merced. Aling Merced! Nasaan po kayo? Ano po nangyari sa inyo? Dito! Dito sa masukal na bahagi ng daanan! Tulungan mo ako! Maawa ka! Sandali lamang po! Papunta na po ako dyan! Nang mapagtanto ni Botong kung nasaan ang ali, inihanda niya ang kanyang sarili habang papalapit doon. Maging ang mga mutsyang tanga niya ay naglabas din ng kakaibang puwersa. Kaya naman, mas lalo pang lumakas ang loob ni Botong. Nang medyo malapit na siya sa masukal na daanan, nagulat siya at panandaliang natigilan. May narinig siyang kaluskos, kaya naisip niyang baka inaabangan siya ng aswang. Hinawakan na lang niya ng maigpit ang baging upang magamit ito bilang latigo kung sakali. Saktong pagkalapit niya roon, lumabas mula sa kasukalan ang 2 nilalang na mabalahibo ang katawan at nagbabaga ang mga mata. Mga aswang! Anong ginawa niyo kay Aling Merced? Nasaan siya? Nandito ako!
Aray! Mag-iingat ka sa kanila! Huling inulit ni Botong ang kanyang tanong sa dalawang aswang, pero napangisi lang sila at nagsimulang maglaway habang nakatitig sa kanya. Ilang sandali pa, mabilis na sumugod ang isang aswang kay Botong, kaya napilitan ang bata na latiguin ito gamit ang baging na hawak niya. Anong ginawa niyo kay Aling Merced? Sagot! Kung hindi, papatayin ko kayo! Ikaw pala ang nagmana ng 4 na mutyak yan. Kaya pala bigla ang dumami ang mga aswang dito. Nagkaroon tuloy kami ng kakompetensya. Ibigay mo sa amin yan. Ano ka, siniswerte? Hindi ko ibibigay sa inyo to. Alam kong gagamitin nyo lang to sa kasamaan. Hindi to nararapat sa inyo, mga pangit! Kung gayon, dapat kang mamatay. Kapag nakain na namin ang atay mo at laman loob, makukuha na namin ang mga mutyang yan. Hindi sumagot si Botong. Sa halip, nilatigo niya ang naturang aswang, kaya napahiyaw yun at namalipit ng dahil sa sakit. Nung nakita naman ni Botong na susugod na sa kanya ang isa pang aswang, inunahan niya ito. Buong lakas niyang hinagupit yun at tinamaan ito sa kaliwang mata. Ayun na bata, umalis na tayo rito. Baka kumapano pa tayo. Sandali lang po! Hindi nagawang lumapit ni Botong sa kinaroroonan ng ali. Biglaan siyang nilapitan ng dalawa at inambahang susunggaban. Subalit, nasa ganoong sitwasyon sila nang sa hindi nila inaasahan. Nagliwanag bigla ang mutya ng apoy at parang naging isa itong maliit na bolang apoy. Sa hindi inaasahan ni Botong, nasilaw ang dalawang aswang sa liwanag na nagmumula roon. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para tumakas. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Aling Merced at napagtanto niyang buntis pala ito. Hindi na po sana kayo umuwi ng ganitong oras, Aling Merced. Alam naman po niyo na delikado ang daan ngayon. Marami po mga aswang na kumakalat sa paligid. Hindi ko rin kasi akalain na gagabihin ako. Nawili kasi ako sa pakikipagkwentuhan sa aking mga kaibigan. Teka, hindi ba't ikaw ang anak ni Sedo? Hindi pa ba umuuwi ang tatay mo? Napatango na lang si Botong. Biglaan siyang nalungkot sa naging tanong ng ali at hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Saka na lang po natin pag-usapan yan. Kailangan makaalis na po tayo rito dahil panandalian lang po ang pagkabulag ng dalawang aswang na yon. Alam mo, manang-mana ka talaga sa tatay mo. Ang tapang mo, iho. Wala po ako mapagpipilian kung hindi ang maging matapang. Kung magiging mahina po ako rin po ang talo. Napatango si Aling Merced sa tinura ng bata. Sinabi rin nitong mas mainam ngayon habang wala pa ang kanyang ama. Habang inaalalayan ni Botong ang ali. Nakarinig sila ng pagkaluskos sa kanilang likuran. Nilingon yun ng bata at nagulat siya nang makita ang dalawang aswang na mabilis na lumalapit sa kanila. Seryoso at mabalasik ang mga mukha nito, kaya nabahala si Botong. Tumabi po muna kayo, Aling Merced! Ako na pong bahala sa dalawang yan! Ag-iingat ka, iho! Saktong pagkalapit ng dalawang aswang, hinagupit sila ni Botong ng hawak niyang baging. Napanganga na lang si Aling Merced nang makita niyang may kung anong liwanag na nagmula sa katawan ni Botong na nananalaytay sa baging. Pagkatama ng nasabing bagay sa katawan ng mga aswang, maging si Botong ay hindi makapaniwala. Tumilapon ang dalawang nilalang sa hindi kalayuan na parang tinangay ng malakas na hangin. Babangon pa sana ang dalawang aswang, subalit biglaan silang nasunog. Wala na silang nagawa at dahil sa sobrang init ng apoy, tuluyan na silang nawalan ng buhay at natupok. Kala nyo yan ang nararapat sa inyo, mga aswang na salot! Diyos ko po, paano mo nagawa ang ganong bagay? Kahanga-hanga ka. Napangiti na lang si Botong sa itinuran ng ali. Hindi niya sinagot ang tanong nito, pero sinabi niyang kaloob ng langit ang kung anumang meron siya. Kung wala pa ang iyong ama, pwede naman na sa bahay ka muna namin tumira. Teka, ano nga pala ang pangalan mo? Botong. Ako po si Botong, Aling Merced. Gusto mo bang sumama sa akin sa bahay?
Wala pa kaming anak ng aking asawa. Ito pa lang ang ipinagbubuntis ko. Siguro kung hindi ka dumating, baka may nangyaring masama na talaga sa akin. Pero nakakahiya naman po sa inyo at magiging distorbo lang po ako. Ano ka ba naman? Hindi ka magiging distorbo. Mauunawaan ng aking asawa yon. At marahil ay pati siya magpapasalamat sa iyong ginawa. Pero sino nga ba ang mag-aakalang ang isang bata na kagaya mo ay kayang pumaslang ng aswang? Siguro po, dahil po sa tawag na rin ng pangangailangan. Kung hindi ko po kayo narinig, baka hindi ko rin po nagawa ang ganon. Pero maiba ko. Nasa na nga pa lang yung amang si Sedo? Hindi ko siya nakikita. Kasi po, Aling Merced, ang totoo po kasi niyan, patay na po si tatay. Ano ka ma? Aba, ano nangyari yon? Kala ko ba ay bumuti na ang kanyang kalagayan? Opo, kaso lang, dahil kinakailangan po ng aking mga tsuhin ng tulong, hindi po siya nagdalawang isip na maglakbay para hanapin sila. Yun po, hindi na po nakabalik ang kanyang katawan sa aming bahay. Pero, ano mo nalaman na patay na siya? Nagising na lang po kasi ako isang umaga at nakita ko po siyang nakatalikod habang nakaharap po sa bintana. Nakausap ko pa nga po siya kaso napansin ko pong sobrang liwanag niya. Ayun po, nung yayakapin ko na po siya, hindi ko po magawa. Inamin na rin po niya sa akin mismo na namatay na raw po siya dahil sa pagtulong sa kanyang mga kapatid. Hindi na naipagpatuloy ni Aling Merced ang kanyang pagtatanong kay Botong dahil bigla ang napahagulgul ang bata. Pakiramdam ni Botong ng mga sandaling yun. Sinakluban siya ng langit at lupa. Dahil muli na namang nanariwa sa kanya ang pagkawala ng kanyang ama. Inalo na lang din siya ni Aling Merced at sinabi na aampunin niya ito para hindi na ito magiging mag-isa sa buhay. Sumama ka na lang sa akin at ituturing ka naming parang sarili naming anak. Kung yan po ang gusto nyo, nahihiyaman po ako sige po. Sasama po ako sa inyo. O siya sige, pero dapat ang itatawag mo sa akin ay nanay, samantalang ang Mang Raul mo naman ay Tatay Raul. Sige po, Nanay Merced. Umuwi silang dalawa patungo sa bahay ni Aling Merced. Nung naroroon na sila, nagtaka pa si Mang Raul na asawa niya kung bakit umuwi pa ito ng ganung oras. Sana doon ka na lang natulog. Alam mo naman delikado ang panahon ngayon Abay, hindi ko rin kasi akalaing gagabihin ako sa daan Ay siya nga pala Raul. Ito ang anak ni Sedo, si Botong. Oh, Botong, gumusta ang tatay mo? Ano nga pala sadya mo rito? Wala na po si tatay. Namatay na po siya. Kaya't magmula ngayon, Raul, dito na siya titira sa atin. Tayo na ang magsisilbi niyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Aling Merced sa kanyang asawa kung ano ang nangyari. Ganun na lang din ang pagpapasalamat ni Mang Raul kay Boto dahil sa pagliligtas nito sa buhay ng kanyang asawa. Dahil sa nangyari, umayag si Mang Raul sa kung anumang sinabi ni Aling Merced sa kanya. Inampun nila si Boto, itinuring nila itong tunay na anak at itinuring din sila ng bata bilang mga tunay na mga magulang. Magmula noon, unti-unting napupunan na rin ang kakulangang nararamdaman ni Botong sa kanyang puso. Hindi rin lingid sa mag-asawa ang pagkakaroon niya ng mutya. Hindi rin sila nanibago dahil alam nilang ang ama at mga tiyuhin ni Botong ay mga bantog na mga tagatugis ng aswang sa buong probinsya nila. Isang gabi, habang mahimbing na sa pagtulog sina Mang Raul at Aling Merced, sa hindi inaasahan ni Botong ay hindi siya makaidlip. Pakiramdam niya may kung anong panganib na nakaamba sa kanila, kaya kinakailangan niyang magmatsyag sa paligid. Ano ba tong nararamdaman ko? Parang umiinit ang katawan ko at pumipintig ang ulo ko. Nakiramdam si Botong sa kanyang paligid. Ilang beses din niyang tinignan sina Mang Raul at Aling Merced. Walang ano-ano.
Napansin niyang napasapo ang buntis sa kanyang tiyan at napaungol pa ito ng bahagya. Habang nasa ganoong sitwasyon, may napansin siyang parang tumutulong likido sa tiyan ng ali. Dahil dito, sinipat ni Botong ang atip ng kanilang bahay at napanganga siya nang makitang may siwang doon at merong nakasilip. Paniguradong aswang yan. Tatay Raul, gising po muna kayo. Meron pong aswang sa ibabaw ng bubong. Sa kabutihang palad, nagising kagad si Mang Raul dahil katabi lang din nito ang kanyang itak. Napabangon siyang hawak ito. Nasa bubong pa ba ang aswang? Opo, basa nga po ang tiyan ni Nanay Merced dahil sa laway niya. Sige, samahan mo ako sa labas at itataboy natin ang aswang na yan. Napatango si Botong kay Mang Raul. Kinuha na rin ito ang baging na minsan niyang ginamit para protektahan si Aling Merced. Noong mga panahong yun, umiinit ang kanyang mga mutya, kaya naisip ni Botong na may panganib nga sa paligid. Lumabas sila ng kanilang bahay. Nag-antabay siya sa paligid, samantalang ang kanyang tatay Raul naman, umakyat sa bubong. Hoy aswang! Lubayan mo ang asawa ko! Kung hindi, dito ka sa bubong na to mamamatay! Iwinasiwas ni Mang Raul ang kanyang itak habang marahang lumalapit sa kinaroroonan ng aswang. Tumigin naman ang nilalang na yun sa kanyang ginagawa at humarap ito kay Mang Raul. Hindi naman natinag ang asawa ni Aling Merced at nagpatuloy ito sa paglapit sa aswang habang inihahanda ang kanyang itak. Walang ano-ano, bigla ang napaatras ang aswang, saka lumundag ito paibaba. Botong! Naririyan na ang aswang! Opo, Tatay Raul, kaharap ko po siya ngayon. Bumaba ka na lang po rito para hindi siya makatakas. Saktong pagkabagsak ng aswang sa lupa, mabilis siyang nilapitan ni Botong nang makita naman niya ang mutya ng bata. Napangisi ang aswang at animoy nananabik na makuha yun. Subalit ng ilang hakbang na lang ang layo niya mula kay Botong. Nilatigo ito ng bata. Napaungol ang aswang dahil sa paggagupit sa kanya ni Botong. At nabalisa pa iyon na parang may kung anong hindi magandang nangyayari sa kanya. Muli pa sana itong susugod, pero bago pa man magawa yun ng aswang, uminit na ng gusto ang mga mutya ni Botong. Pagkalatigo nito sa aswang, may dumaloy na malakas na puwersa mula sa kanyang mga mutya, patungo sa latigong baging niya. Ito ang bagay sa'yo! Hindi ka na dapat nagpunta rito para aswangin si Nanay Merced! Buong lakas na nilatigo ni Botong ang aswang, kaya tumilapon ito sa hindi kalayuan. Lalapitan pa sana niya yun upang alamin kung ano na ang naging kalagayan nito. Ngunit bago pa man siya makalapit, ay sumabog na ang aswang. Paano mo nagawa yun, anak? Sobrang lakas mo ah! Hindi ka basta-basta bata! Hindi ko po alam, Tay. Wala naman pong nagturo sa akin. Siguro po yung nangyayari yun kapag talagang may taong nangangailangan ng tulong. Pambihira! Talagang tunay nga ang mutya mo, Botong. Ingatan mo maigi yan at baka pati yan ay pag-interesan ng mga aswang. Kaya nga po palagi akong alerto. Alam kong hindi po ang sanggol sa sinapupunan ni Nanay Merced ang pakay ng mga aswang. Marahil ay itong mutya ko, pero hindi po ako papayag na makuha nila to. Ang mga ito lang po ang pamana sa akin ni tatay at ng mga tiyuwing ko. Kaya iingatan ko po itong mabuti. Upang makasiguro silang patay na nga ang aswang, nilapitan nila yun. Magkahalong pandidiri at pagkasindak ang kanilang naramdaman nang makita nilang nagkalat sa buong paligid ang dugo at laman ng aswang na pinaslang ni Botong. Darating ang panahon at kagaya ng tatay mo at mga tiyuhin mo, magiging bantog din ang pangalan mo, Botong. Pero kailangan mo maging matatag dahil marami kang pagsubok na daraanan. Opo, Tatay Raul. Magpapakatatag po ako. Dahil nasiguro na rin nilang walang aswang sa paligid, nagpasya na silang dalawa na bumalik na sa loob ng bahay. Sakto naman noon na nagising na si Aling Merced at nakita niyang papasok ang dalawa. Oh, bakit lumabas kayong dalawa? May problema ba? Teka, anong ingay ang narinig ko sa labas kanina? Inaswang ka, Merced. Mabuti na lang at alerto tong anak natin. Kung hindi,
Baka nakuha ng sanggol sa sinapupunan mo. Ano ka mo? Kaya pala ang tigas ng tiyan ko kanina simula pa nung bago ako matulog. Masamang pahiwatig pala yon. Magpasalamat na lang talaga tayo kay Botong. Kahit ang bata pa niya, walang takot niyang hinarap ang aswang. Isipin mo, nagawa niyang paslangin ang aswang na yon kahit na hindi ko siya tinulungan. Isang aswang nga lang yon. Kung nakita mo lang kung paano niya sinunog ang dalawang aswang na umatake sa akin, baka mas lalo kang bumilib sa kanya. Hayaan mo, Botong. Bilang gantimpala, bukas na bukas din, tutungo tayo sa bayan. Ibibili kita ng bagong damit. Talaga po? Oo naman, ikaw pa ba? Basta palagi ka magpapakabait ha, at huwag susuway sa amin. Wala kaming iniisip, kundi ang kabutihan mo lamang. Opo, maraming salamat po talaga sa inyo. Kami nga ang dapat magpasalamat sa iyo, anak. Kung wala ka, baka kung napano na ako at ang kapatid mo na nasa sinapupunan ko. Dahil malalim na ang gabi, nagpasya na silang tatlo na magpahinga na muna. Kampante naman silang walang aswang na magagawi sa kanilang bahay ng gabing yun. Kinabukasan, nagising sina Botong nung mga bandang 4:00 ng madaling araw. Sinabihan kagad siya ni Mang Raul na maghanda na para makapunta na sila sa bayan. Nanabik naman kagad si Botong, kaya nagmadali siyang maligo at nagbihis. Pagkatapos nun, sumakay na sila sa kangga ni Mang Raul upang makapunta sa bayan. Kailangan nilang umalis ng maaga para hindi sila tanghaliin. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakbay patungo sa bayan nang sa hindi inaasahan ni Botong, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. Tatay Raul, mas maigi po siguro kung liliis po tayo ng daanan. Hindi kasi maganda ang kutob ko sa daraanan natin to eh. Sige, akong bahala. Medyo mas malayo nga lang ang dadaanan natin. Pero ayos lang yun. Hindi kasi maganda ang kutob ko. Parang may pangalib na nakaabang sa atin. Medyo madilim pa ang paligid. Kaya hindi natin malalaman kung ano naghihintay sa atin doon. Kaya siguro pati itong kalabaw ko, parang nababalisa na rin. Buti't sinabi mo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa bayan. Pagkarating nila roon, bagong latag ang halos lahat ng paninda at walang gaanong namimili. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagkakataon para busisiin ang mga bibili nila. Kagaya ng sabi ni Mang Raul, pinilhan niya ng bagong damit si Botong. Maraming salamat po rito, Tatay Raul. Ang ganda po ng damit na to. Walang anuman, Botong. Para naman may bago kang damit. Pabalik-balik na kasi ang damit mo eh. Nang matapos na sila sa kanilang pamimili, nagpasya na silang dalawa na umuwi. Muli silang sumakay sa kangga at nagsimula ng maglakbay patungo sa kanilang baryo. Nang malapit na sila sa daanan kung saan sila lumihis nung patungong bayan, pareho silang nagtaka kung bakit may mga taong naroroon. Dahil dito, minabuti nilang dalawa na magpusisa muna kung ano ang naroroon. Huwag ka nang tumingin, Botong. May bangkay ng lalaki. Wakwak ang tiyan at wala ng mga lamang loob. Ibig pong sabihin, biktima ng aswang? Tama po ba? Oo, tama ka. At marahil kung hindi mo sinabi sa akin kanina na lumihis tayo ng daan, baka tayo pa nakasagupa ng aswang na yan. Buti na lang talaga. Alerto ka, Botong. Kaya po pala sobrang init ng mutya ko kanina. May nakaamba palang panganib sa atin. Minabuti nilang dalawa na magpatuloy na sa pag-uwi sa kanilang nayon. Nang madaanan nila ang bangkay, sinubukan pang silipin yun ni Botong. Agad siyang nakaramdam ng awa sa lalaking pinaslang ng aswang dahil walang kalaban-laban ito. Kailangan may gawin ako. Hindi pa pwedeng magasik ng lagim ang mga aswang dito sa aming bayan. Hindi maaari. Siguro kung buhay pa sina tatay at tiyo, pupuksain nila ang mga aswang na nambibiktima. Pero wala na silang lahat. Ako na lang ang may kakayahang gawin yon. May sinasabi ka ba, Botong? Wala po. Akala ko kasi may kung ano kang binubulong eh. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa kanilang nayon. Dahil gising na si Aling Merced, nakapaghanda na ito ng kanilang agahan. Ipinakita naman ni Botong ang kanilang pinamili at natuwa naman
ang ali. Sa susunod, kapag ako naman na mamamalengke, bibilan din kita ng damit. Talaga po, Nanay Merced? Oo naman, bakit ang Tatay Raul mo lang ba may kakayahang ibili ka ng damit? Hindi naman po. Salamat po sa inyo ah. Kahit na hindi niyo po ako tunay na anak, itinuring niyo pa rin po akong kadugo. Huwag mong isiping hindi ka namin kadugo. Sa mga puso namin, anak ka namin ng Nanay Merced mo. Napangiti si Botong sa sinabi ng kanyang Tatay Raul. Napayakap na lang siya sa dalawa at nagpasalamat. Matapos ang maikli nilang usapan, nagpasya silang kumain na muna ng agahan. Pagkatapos nito, sumama at tumulong si Botong kay Mang Raul sa bukid hanggang sa dumating ang hapon. Kailangan umuwi na tayo. Hapon at ilang sandali na lamang magdidilim na ang paligid. Delikado ang panahon ngayon. Alam mo naman yun, Botong. Oo nga po eh. Paniguradong may mga gumagalang aswang ngayon sa mga kanayunan. Yan nga ang problema. Kaya kailangan talaga natin mag-ingat. Humanda talaga sa akin ang mga aswang na yun. Hindi ko sila aatrasan. Kumakasagupa ko sila. Huwag mo nang asamin na makasagupa sila. Piliin mo na lang ang tahimik na buhay. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap ang napagdaanan ng mga tsuin at ng tatay mo nung sila'y nabubuhay pa. Bakit po? Alam po ba niyo mga naging karanasan nila? Panandali ang naging tahimik si Mang Raul sa naging tanong ni Botong. Bumuntong hininga ito, saka napatitig sa malayo. Hindi mo na itatanong. Magkakasama kami dati. Pero kagaya ng tatay mo, mas pinili ko magkaroon ng tahimik na buhay. Siguro, ngayong wala na ang iyong ama, responsibilidad na kita bilang dating kasamahan niya. Kaya kung paano nila ako kinupkup dati, ay ganun din ang gagawin namin sa'yo. Kung gayon po, alam po niyo kung ano nangyari kina tatay? Oo, pero wag mo nang isipin yon. Kahit na anong gawin natin, hindi na natin maibabalik ang buhay nila. Piliin na lang natin ang kapayapaan. Tatay Raul, sino po ang pumaslang sa kanila? Saan po sila matatagpuan? Huwag mo nang alamin pa, Botong. Masyado ka pang bata para malaman yan. Pero, Hindi umubra ang pangungulit ni Botong sa kanyang Tatay Raul. Dahil sa kanyang nalaman, mas lalo pang naging malapit ang loob niya rito. Naisip niyang tama naman ang kanyang Tatay Raul. Kaya minabuti niyang huwag na munang alamin kung sino at saan nakatira ang mga pumaslang sa kanyang ama at mga tsuhin. Subalit lingid sa kaalaman ni Mang Raul, may kung ano nang binabalak si Botong para maipaghiganti ang kanyang ama at mga tsuhin. Napagpasyahan nilang dalawa na umuwi na noon. Habang naglalakad, naging tahimik si Botong. Alam kong may galit ka sa pumatay sa ama mo at sa mga tsuhin mo. Pero hindi pa ito ang tamang panahon para maghiganti ka. Masyado ka pang bata para gawin ang bagay na yon. May oras para dyan at hindi pa ito sa ngayon. iniisip ko lang po kasi kung bakit pinatay nila si tatay. Kasi ang turing nila sa iyong ama ay kalaban. Ako, kagaya ko, kalaban din ako ng mga aswang. Pero dahil hindi na ako masyado nakikialam sa mga anumang ginagawa nila, kahit paano, ay masasabi kong tahimik na ang buhay ko. Gusto ko po magiganti. Gusto ko mapatay ang mga aswang na pumatay sa aking ama. Mapapahamak ka lang, Botong. Alam ko pong malaki ang posibilidad na mapahamak ako. Pero hindi ko naman po pwedeng pabayaan na lang ang pumatay sa aking tatay. Hindi kaya ng konsensya ko, Tatay Raul. Kung gayon, kailangan mo maganda. Ako mismo magsasanay sa'yo para pagdating ng araw, magiging handa ka na talaga. Talaga po? Oo, Botong. Para naman kahit paano, ay makabawi ako sa kabutihan ng iyong ama at ng mga tsuhin mo. Nagkaroon ng sigla ang katawan ni Botong dahil doon. Nanabik siyang matuto kung paano makipaglaban sa mga aswang. Hindi niya inisip ang panganib na posible niyang susuungin dahil ang pinagtuunan niya ng pansin ay ang makapaghiganti sa mga pumatay sa ama at mga tsuhin niya. Nang makauwi na sila, nagpasya silang magpahinga.
Sinabi na rin ni Mang Raul kay Aling Merced na alam na ni Botong ang koneksyon nila sa ama at mga tiyuhin nito. Bukas ng umaga, magsisimula ang ating pag-iensayo. Sige po, para kapag dumating na ang araw na magkaharap kami ng mga aswang, mas lalo ko masisiguro na magagawa ko silang talunin. Walang nagawa si Mang Raul. Magmula ng sumunod na umaga, tinuro niya ang lahat ng mga nalalaman niya patungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naging masigasig naman sa pag-aaral at pag-iensayo ang batang si Botong. At kahit nasa maikling panahon lamang, ay natutunan niya at nagawa niyang makabisa ang mga itinuturo sa kanya ng kanyang tatay Raul. Isang gabi, dahil nais pang mag-ensayo ni Botong at hindi naman sila ganong kapagod, minabuti namang Raul na pagbigyan ng bata. Maliwanag naman ang buwan, kaya kahit paano ay hindi sila nahirapan. Tatay Raul, nauulinigan ba niyo ang mahinang paghuni na yan? Ano bang ibig mo sabihin? Parang may umaaligid po ng mga paghuni ng tiktik sa ating bahay. Ano ang mainam nating gagawin? Umantabay ka lang at kukunin ko ang aking itak. Sige po, Tatay Raul. Nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay si Mang Raul. Samantala, si Botong naman ay nanatili sa labas habang nagmamatsyag sa paligid. Walang ano-ano, may napansin siyang gumagalaw sa bandang likuran ng kanilang tirahan. Naisipan niyang lapitan yon, at dahil sa mutya ng tubig na kanyang tinataglay, alam niyang hindi siya mapapansin ng kung anumang nilalang. Mabuti na lang talaga at may bertud ng tagabulag ang mutya ng tubig ko. Kung wala, baka madali niya akong makikita. Marahang lumapit dun si Botong at napagtanto niyang aswang nga ang naroroon. Animoy naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon para pasukin si Aling Merced sa kanilang bahay. Nagpalinga-linga naman si Botong at nang makakita siya ng kahoy na malatubo ang laki, kinuha niya ito at inihanda. Anong ginagawa mo rito, ha? Umalis ka rito! Pangit na aswang! Pagkatapos niyang magwika, buong lakas niyang pinalo ang nakaupong nilalang. Nagulat naman yun at napaangil. Subalit nang humarap siya kay Botong, biglaan itong natigilan na parang natatakot. O ano? Bakit parang takot na takot ka yata? Umalis ka na rito para hindi ka na masaktan pa at mamatay. Ikaw ang nagmana ng mutya ng ama mo at ng mga tsuhin mo. Oo, at bakit kilala mo ang ama ko at mga tsuhin ko? Saka pala, pinatay lang sila na walang kahirap-hirap at pinagpiestahan ng kanilang mga laman. Mga hayop kayo! Sino ang iba pa niyong kasamahan at saan kayo nagkukuta? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Nandito ako para kunin ang sanggol na naaamoy ko at hindi para sagutin ang mga katanungan mo. Lingid sa kaalaman ng aswang, nasa bandang likuran na niya si Mang Raul na may hawak na kulambo at itak. Anong sinabi mong diablong buwang ka? Nandito ka para sa sanggol na nasa sinapupunan ng asawa ko. Tignan natin kung ano magagawa mo rito. Pagkatapos magwika ni Mang Raul, biglaan niyang itinalokbong sa aswang ang kulambo. Sinabihan na rin niya si Botong na paluin ang aswang nang sa ganon ay manghina ito. Kapag hindi mo sinabi sa amin kung saan naroroon ang inyong kuta, mamamatay ka at makikilala ka pa ng mga tao sa nayon. Napaangil naman ang aswang. Sinubukan niyang magpumiglas at kumawala sa kulambo pero hindi nito magawa. Matigas kang hayop ka. Sige, diyan ka hanggang sa sumikat ang araw. Tignan natin kung hanggang saan ang tigas mo. Hindi niyo ako mapapamin. Patayin man niyo ako. Darating ang panahon at makukuha ng ibang aswang ang mutyang yan. Saka uubusin nila kayo. Nung una, nagmatigas ang aswang. Subalit nang makita niyang seryoso sina Botong at Mang Raul, napapatayin siya. Natakot din ito at nang lumaon ay itinuro na rin kung saan naroroon ang mga kasama nitong aswang. Sige na, sasabihin ko na. Sa paanan ng bundok, doon sila nagtatago.
Doon ang kota namin! Nagbigay pa ng direksyon ng aswang na yon, at nang mapagtanto nila Botong at Mang Raul na nagsasabi ng totoo ang aswang, nagpasya silang dalawa na patayin ito at itapon sa rumaragasang tubig ng ilog ang kanyang bangkay. Tatay Raul, ako na lang po tutungo sa kuta ng mga aswang. Bantayan niyo na lamang po si Nanay Merced at baka kung ano pa po ang mangyari sa kanya. Kaya mo ba, Botong? Opo, alam ko po sa akin sarili na sapat na po ang mga natutunan ko sa inyo. Hindi na po ako dapat mag-aksaya ng panahon. Noong mga panahong yun, nagpaalam si Botong sa mga taong tumatayong magulang niya. Nabahala man sila dahil bata pa ito, pero nangako siyang walang mangyayaring masama sa kanya. Huwag po kayo mag-alala, Nanay Merced, Tatay Raul. Alam kong hindi ako pababayaan ng aking mga mutya. Siguro, ginagabayan din po ako ni na tatay at mga tiyo ko. Walang nagawa ang mag-asawa kundi ang payagan si Botong sa kanyang binabalak. Pinaalalahanan na lang nila itong mag-ingat sa kanyang gagawin. Malaki rin ang tiwala ni Mang Raul sa bata na kaya niyang ubusin ang mga aswang dahil may tinatago itong lakas na nagmumula sa 4 na mutyang tangan niya. Hindi na rin inaksaya pa ni Botong ang kanyang oras at nagsimula na siyang maglakbay. Ilang araw at gabi ang kanyang ginugol at ang tanging dala niya ay ang mga mutya niya, itak at ang baging na minsan niyang ginamit laban sa mga aswang. Sa kabutihang palad, sa buong oras ng naging paglalakbay niya, hindi siya nakaramdam ng gutom o uhaw. Madilim na ang paligid nung nakarating siya sa kuta, kaya minabuti niyang ihanda ang kanyang sarili. Lalabas ako rito ng buhay. Ipaghihiganti ko ang aking ama at mga tiyuhin. Sa tulong ng bertud ng tagabulag, nakapasok siya sa kuta ng mga aswang. Dahil alam niyang hindi siya pwedeng mag-aksaya ng panahon, kinuha ni Botong ang isang sulok at walang pagdadalawang isip na siniliban ang mga kubo roon. Naghiyawan naman ang mga taga roon at dahil sa pagkataranta, hindi nila nalaman kung sino ang may gawa ng pagkasunog na yon. Walang ano-ano, sa hindi inaasahan ni Botong, ay may mga aswang na nakakita sa pagsunog sana niya ng huling kubo. Mapangas kang bata ka! Sino nagdala sa'yo rito? Ako lang, bakit? At nandirito ko para maningil. Wala kaming utang sa'yo, bata. Umuwi ka na kung ayaw mo maging pagkain namin. Pagkatapos magwika ng aswang na yon, lahat sila ay nagpalit ng anyo sa mabalahibong nilalang. Pinaligiran nila si Botong, kaya inihanda ng bata ang kanyang latigong gawa sa baging. Nagsimula na ring magpakita ng reaksyon ang suot niyang mga mutya, kaya alam niyang protektado siya. Sino yung pinag-aaksayahan niyo ng oras? Napayuko ang mga aswang bilang pagsaludo, kaya ibinaling ni Botong ang kanyang pansin sa paparating. Napalunok siya ng kanyang laway, pero kahit katiting ay hindi siya nakaramdam ng takot. Nanginig ang kanyang buong kalamnan dahil sa matinding galit na kanyang nararamdaman. Ako lang naman ang anak ng isa sa 4 niyong pinaslang. Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo rin bang matulad sa ama mo at sa iyong mga tiyuhin? Nandirito ako para singilin kayo. Pagkatapos niyang magwika, buong lakas niyang hinagupit ng baging ang pinunong aswang. Nakita yun ng mga aswang, kaya mabilis silang sumugod kay Botong. Hindi naman nagpatinag ang bata at hinambalos din sila nito. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa akin! Wala kang galang! Ang mga kagaya nyo ay hindi dapat ginagalang. Ang dapat sa inyo, pinapatay! Sige! Pagpira-pira sa inyo ang katawan ng batang yan, ngunit huwag niyong pakikialaman ang hiyas na nakakwintas sa kanya, dahil akin yan! Sa hudyat ng kanilang pinuno, sinugod ng mga aswang si Botong. Nung una, medyo nababahala pa si Botong, ngunit nang nilukog na siya ng enerhiyang nagmumula sa kanyang mga mutya, nawala ang lahat ng pangamba niya't napalitan ng lakas ng loob. Ang bawat aswang na lumalapit sa kanya ay walang pagdadalawang isip niyang nilalatigo gamit ang baging. Dapat sa inyong lahat,
Mamatay at masunog sa impyerno! Dahil sa nag-ibayo niyang lakas, nagliwanag ang mga mutyang kanyang tangan. Ang liwanag na ito ay nagmistulang apoy na dumaloy patungo sa baging na hawak niya. Nung makita ng mga aswang yun, nag-alangan silang sumugod. Subalit dahil sa utos ng kanilang pinuno, wala silang nagawa kundi atakihin ang batang si Botong. Sa bawat paglapit ng aswang, walang habas itong nilalatigo ng bata. Ang dulot ng enerhiya na mula sa mga mutya, tumilapon ang mga ito at sumasabog sa ere. Nang lumaon, nagkalat sa paligid ang mga laman at buto ng aswang. Dumanak din sa lupa ang kanilang mga dugo. Yan lang ba ang kaya mo? Bakit hindi mo subukan sa akin? Ito, pustahan tayo. Kung magagawa mo kong talunin, makakalabas ka ng buhay rito. Ngunit kung ako mananalo, kakainin ko ang atay at puso mo at kukunin ko ang mga mutya mo. Sige, hindi ako natatakot sa kagaya mo. Tignan na lang natin kung sino ang mamamatay sa ating dalawa. Buong lakas na nilatigo ni Botong ang pinuno ng mga aswang. Subalit, ganun na lang ang kanyang gulat nang malaman niyang walang naging epekto rito ang baging. At sa hindi inaasahan ng bata, nagawa pang agawin ng pinuno ng mga aswang ang hawak niya sa pamamagitan lamang ng kamay nito at nagawa siyang ibalibag sa lupa. Ang hina mo pala. Kung sa bagay, isa ka lamang bata na napadpad dito. Diyan ka nagkakamali, hayop ka! Pagkatapos magwika ni Botong ng mga salitang yun, hinugot niya ang kanyang itak at mabilis na sumugod sa pinuno ng mga aswang. Dahil sa birtud ng hangin na nagmumula sa kanyang mutya, naging maliksi ang kanyang paggalaw. Hindi kagad napansin ng aswang ang kanyang pagluso, kaya nasugatan ito sa dibdib. Kung walang talab sa iyo ang latigong baging, paniguradong dito sa aking itak, tapos ka! Maswerte ka lang. Huwag mong sabihing malakas ka dahil lang sa swerte mo. Nung mga panahong yun, sumugod din ang pinunong aswang kay Botong. Naglaban silang dalawa. Gamit ni Botong ang kanyang itak. Samantalang mano-mano naman siyang nilabanan ng aswang. Halos hindi makapaniwala si Botong sa kakaibang bilis ng aswang na yun. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Nang lumaon, dahil mas malaki ang aswang kesa sa kanya, nagawa siya nitong ibalibag. Mabilis namang gumalaw ang aswang at umibabaw kay Botong. Ngunit saktong pagkaibabaw ng pinuno ng mga aswang, biglaang nawala ang bata sa kanyang ilalim. Hoy, Diablong Buang! Ako ba ang hinahanap mo? Nandito ako! Lumingon ang aswang sa pinanggagalingan ng boses ni Botong at bago pa man ito makatayo, tinagana siya ng bata sa kanyang batok. Bata ka pa, pero marunong ka nang magtraidor. Pero ayos lang yan. Hindi pinansin ni Botong ang sinabi ng pinuno ng mga aswang. Muli niyang tinaga ito, ngunit sa isang pagkisap ng mga mata ng bata, biglaan ding nawala ang pinuno ng mga aswang. Nagmatsyag siya sa kanyang paligid, pero wala siyang naramdamang presensya. At walang ano-ano. Akala mo ba, ikaw lang ang marunong? Mas biyasa ako sa ganyang taktika. Napalingon si Botong at nagulantang siya nang makita niyang nasa likuran nito ang aswang. Mabilis ang naging paggalaw nun at nagawa siya nitong sakalin at iangat sa lupa. Itutulad kita sa ama mo, Kutong Lupa. Papatayin kita at kakainin ang iyong lamang loob. At higit sa lahat, may makukuha ako sa iyong mga mutya at mas lalo pa akong lalakas at magiging makapangyarihan. Hindi mo to makukuha sa akin! Hindi ako papayag na magiging walang saysay ang aking pag-iigante! Napahalakhak na lamang ang aswang sa sinabi ni Botong. Nung mismong sandaling yun, ibinalibag niya ang bata at tumilapon ito ng halos 5 dipa mula sa kinatatayuan nito. Subalit, akmang susugod na sana ang pinuno ng mga aswang kay Botong nang biglaan itong matigilan. Napakunot noo ang bata dahil nakita niyang may nakatarak na palaso sa bandang tiyan ng pinuno ng mga aswang.
Hindi ka magtatagumpay sa ninanais mo. Titiyakin namin na bago pa man sumikat ang araw, mamamatay ka na! Isa ka pa! Humanda ka sa akin! Hinugot ng pinuno ng mga aswang ang palasong nakatarak sa kanyang tiyan. Sa halip na sumugod kay Botong, ibinaling nito kay Mang Raul ang kanyang pansin. Nang makita naman ni Mang Raul ang itsura ng aswang, napatulala ito at parang may takot na biglaang namuo sa kanyang sistema. Subalit, nanatili pa ring nakatuon ang atensyon nito sa pinuno ng mga aswang. Mag-ingat ka, Tatay Raul! Uubusin ko kayo! Magiging hapunan ko kayo sa gabing ito! Inihanda naman ni Mang Raul ang kanyang sarili sa pag-atake ng pinuno ng mga aswang. Ilang beses din itong pinana iyon, subalit naging mabilis ang paggalaw ng pinuno ng mga aswang at nagawa niyang ilagan ang mga palaso. Bago pa man tuluyang makalapit sa kanya ang nilalang, lumundag ito. Nakita ni Mang Raul ang ginawa ng aswang, kaya mabilis niyang hinugot ang kanyang itak. Saktong pagkabagsak sa kanya ng pinuno ng mga aswang, sinalubong niya ito ng itak sa ere na siyang naging rason para tumarak yun sa tiyan ng aswang. Ang husay niyo po, Tatay Raul! Hindi nakapaganda ang aswang! Natigilan si Botong sa nais niyang sabihin. Nakita nga niyang nakatarak sa tiyan ng aswang ang itak ng kanyang Tatay Raul. Subalit, hindi napaghandaan ng lalaki ang kung anumang binabalak ng aswang. Nang makalapit na ang aswang, kahit pa na nakatarak sa kanyang tiyan ng itak ni Mang Raul, nagawa pa rin itong dukutin ang atay niya. Isa kang mangmang! Isa kang walang utak na nilalang! Bumagsak ang katawan ni Mang Raul sa lupa at wakwak ang tiyan nito. Napalingon naman ng aswang kay Botong at napangisi sa kahinugot ang itak na nakatarak sa kanyang tiyan. Mga walang silbi! Inaakala ba ninyo na basta-basta nyo ko matatalo gamit lamang ang patalim? Hindi! Nagkakamali kayo! Talagang ang isa kang demonyo! Magbabayad ka sa ginawa mo! Hindi ako titigil hanggat hindi ka napapatay! Dinampot ni Botong ang kanyang itak at mabilis na sumugod sa kinatatayuan ng pinuno ng mga aswang. Napahalakhak na lang yun at nang malapit na sana ang bata sa kanya, nagulat ito nang biglaang nawala ang pinuno ng mga aswang. Mas lalo pang nagulantang si Botong nang may malakas na puwersang tumama sa kanya kahit pa nawala siyang nakikita. Yan pala ang larong gusto mo, ha? Tignan natin! Ginamit na rin niya ang bertud ng tagabulag at sa tulong ng iba pa niyang tangang mutya, nagawa niyang makita ang pinuno ng mga aswang. Agad-agad niya itong sinugod at bago pa man makapaghanda ang nilalang na yon, nagawa na siyang lapitan ni Botong. Sinuntok niya ang aswang sa pagitan ng dalawang hita, saka buong lakas itong itinulak para mabuwal sa lupa. Mautak ka, bata ka! Talagang mautak ako! Hindi kagaya mo! Sa ating dalawa, ikaw ang may murang isipan. Kaya kung tutusin, mas may dunong ako sa'yo, Gunggong! Nang mga panahong yun, napakuyom ng kanyang palad si Botong. Humugot siya ng kanyang lakas at bago pa man makalapag ang aswang, buong lakas niyang sinuntok ito. Dahil sa puwersang dumaloy sa kanyang kamao, nag-ibayo ang kanyang lakas. Ito ang nararapat sa'yo! Saktong pagkasuntok ni Botong sa pinuno ng mga aswang na nasa ilalim niya, biglaan siyang nakarinig ng pagtawa sa kanyang likuran. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang mapagtanto niyang mga tuyong dahon lamang pala ang kanyang sinuntok. Dahil sa lakas niya at sa bisa ng bertud ng apoy, nasunog ang mga dahon. Kita mo na, mas mautak ako sa'yo. Hindi ako yan. Nandito ako sa likod mo. Hayop ka! Humanda ka sa akin! Ibinaling ni Botong ang kanyang pansin sa likuran niya at napagtanto niyang naroroon nga ang pinuno ng mga aswang.
Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak at nang susugod na sana siya sa aswang, bigla na naman itong nawala. Duwag! Magpakita ka sa akin! Duwag ka! Hinahanap mo ba ako? Nandito ako! Bago pa man makalingon si Botong, biglaan siyang sinuntok ng pinuno ng mga aswang. Hindi niya napaghandaan ang gagawin niya, kaya sa hindi inaasahan ni Botong, nawalan siya ng balanse at tumilapon. Nang makita naman ng aswang ang nangyari kay Botong, mabilis itong lumapit sa bata at inibabawan ito. Ngayon pa lang, amoy na amoy ko na at lasang-lasa ko na ang atay mo, bata! Ngayon pa lang, amoy ko na rin ang kamatayan mo! Hayop ka! Umibabaw ang aswang kay Botong at sinubukan itong dukutin ang kanyang atay. Subalit sa hindi nito malamang dahilan, naging makunat ang balat ng bata at hindi man lang ito nasugatan. Hangal ka ba? Alam mo naman sigurong taglay ko umutya ng tubig at lupa. May mga birtud ng kabalat kunat ang mga to. Kaya humanda ka! Nung mga panahong yun, dumakot si Botong ng alikabok saka isinaboy sa mga mata ng pinuno ng mga aswang. Matapos niyang gawin ito, bumangon siya at hinagilap niya ang kanyang itak. Nang makita niya ang kanyang itak, muli siyang lumapit sa pinuno ng mga aswang na nagwawala dahil sa pagkapuwing. Pilyo ka, bata ka! Napakapilyo mo! Humanda ka sa akin! Ikaw ang humanda! Bago pa man tuluyang maging malinaw ang paningin ng pinuno ng mga aswang, inundayan niya ito ng pagtaga sa tiyan at sa binti. Nang mawari ni Botong na hindi na ganong nasusugatan ang nilalang, naisipan niyang itarak sa lupa ang kanyang itak. Pagkatapos nito, buong lakas niyang tinaga ang aswang sa tiyan. Napanganga siya nang ganun lang kadaling nasugatan ang aswang at lumugay ang mga bituka nito. Sakto naman na bumalik na ang paningin ng pinuno ng mga aswang, kaya mabalasik itong napatitig kay Botong. Kahit pa na malaki ang naging sugat niya at nagkalugay-lugay ang kanyang bituka, mabilis itong umatake sa bata. Papatayin kita! Gagawin ko rin sa'yo ang ginawa mong ito sa akin! Sige, walang problema. Hindi naman ako natatakot sa'yo. Ipaghiganti ko ang mga taong malalapit sa akin na pinatay mo! Mabilis na sinunggaban ng aswang si Botong. Nagpambuno silang dalawa at kahit pa nasubukang hugutin ng bata ang bituka ng aswang, animoy naging baliwala lang ito sa kanya. Habang nasa ganoong sitwasyon, walang pagdadalawang isip na binuhat ng aswang si Botong sa kabuong lakas na ibinalibag sa lupa. Napaungol ang bata dahil doon, pero hindi ito sumuko. Muli sana siyang sasakalin ng aswang at bubuhatin, ngunit nagawa niyang makadakot ng lupa. Saktong pagkanganga ng aswang, buong lakas at walang takot na isinilampak ni Botong ang lupang nadakot niya sa bunganga nito. Napaangil ang pinuno ng mga aswang dahil doon, kaya buong lakas niyang sinuntok si Botong. Dahil sa kanyang ginawa, nawalan ng malay ang bata. Ngayon, magagawa ko na kung ano man ang aking nais. Kapag wala kang mutya, wala ka na rin pangontra sa iyong katawan. Pwede na kitang lantakan. Hinaladkad ng pinuno ng mga aswang si Botong. Dahil naman sa ginawa nun, nagising si Botong. Subalit, minabuti niyang wag nang ipaalam sa aswang na bumalik na ang kanyang ulirat. Kailangan kong mapaslang ang aswang na ito. Dahil kung hindi, paniguradong ako ang kanyang papatayin. Habang kinakaladkad siya, nagkataon na nakapanya ang baging na siyang ginamit niya bilang armas laban sa mga aswang. Dahil dito, kinuha niya yun at hindi binitiwan hanggang sa tumigil na rin ang aswang sa pagkaladkad sa kanya. Ngayon, matutulad ka rin sa ama mo at sa iyong mga tiyuhin. Marahang inihanda ni Botong ang hawak niyang baging. Pasimple rin niyang kinuha ang kanyang mga mutya at piniling isiksik yun sa katawan ng latigo niya. Sakto namang pagkatapos niyang gawin yun,
Napabaling bigla ang pinuno ng mga aswang sa kanya. Aha! Gising ka na palang bata ka! Oo, gising na ako! At ito ang para sa'yo! Mabilis siyang bumangon at walang pagdadalawang isip na nilatigo ang muka ng aswang. Pagkalapat ng dulo ng baging sa muka ng aswang, animoy nagkaroon ito ng malakas na kuryente na naging rason para tumilapon ang aswang. Agad na bumangon ang aswang at nang makita yon ni Botong, napatakbo siya para sugurin ito. Nung medyo malapit na siya sa pinuno ng mga aswang, hinambalos niya ito ng baging, kaya muling nabuwal ang nilalang. Akala mo ba'y malakas ka? Bakit parang humina na yata ang tuhod mo? Hayop ka bata ka! Ano ang ginawa mo sa akin? Simple lang naman. Ilang beses na nilatigo ni Botong ang pinuno ng mga aswang hanggang sa tuluyan itong mapahandusay sa lupa. Ibinaon ko sa baging na to ang mga mutya. Kaya namnamin mo ang mga hagupit ng kalikasan sa pamamagitan ng latigong ito. Hayop ka! Kinagalit mo talaga ako! Pagkatapos magwika ng aswang, unti-unti itong nagpalit ng anyo at naging isang malaking ahas. Nagbabaga ang mga mata nito at meron itong palong. Kita niya rin ang pangil nito, kaya napagtanto niyang napakadelikado ng ganong nilalang. Kakainin kita at wala kong ititira kahit pa ang mga buto mo! Hindi mangyayari yan. Dahil ngayon pa lang, mamamatay ka na. Ito na ang katapusan mo! Humugot ng buong lakas niya si Botong at binalak niyang itarak sa katawan ng dambuhalang ahas ang bahagi ng baging na hawak niya. Subalit ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang bigla siyang nilulod ng ahas na yun. Palapasin mo ako rito! Hoy! Iluwa mo ako rito! Pilit siyang kumakawala, ngunit hindi niya magawa dahil napakadulas ng lalamunan ng ahas. Ilang sandali pa, unti-unti siyang dumausdos. Alam ni Botong na katapusan na niya ng mga panahong yun. Subalit nakita niya sa balat ng tiyan ng naturang nilalang ang mukha ng kanyang ama at mga tiyo. Napakapit siya roon para hindi siya madaling mahulog. Hindi ako pwedeng sumuko. Ipaghihiganti ko kayo, kahit na ano pa man ang mangyari. Nang mga sandaling yun, naisipan niyang itapon ang hawak niyang baging sa likidong naroroon sa tiyan ng ahas. Hindi man niya alam kung ano ang magiging kahihinatnan nito, pero isinugal niya ang kanyang huling alas. Nang mahulog na niya ang baging sa mainit na likidong naroroon, bigla yung bumula at tila nag-alboroto yun. Napansin din ni Botong na nagwawala ang aswang, kaya kumapit siya ng maigi para hindi siya dumiretso sa likidong nasa tiyan ng ahas. Walang ano-ano, bigla ang sumabog ng malakas ang ahas, kaya nakawala siya roon. Tapos na. Naipaghiganti ko na kayo, Ama. Nagawa ko na mga tiyo. Tatay Raul. Ngayon, wala na ang aswang na pumaslang sa inyo. Bumangon siya at tiningnan ang katawan ng aswang. Napailing na lamang siya nang mapagtanto niyang nagkalasog-lasog pala ito. Nang makita niya ang apat na mutya, dinampot niya yun, saka nagpasalamat ng buong puso. Mga mutya ng kalikasan. Kung di dahil sa inyo, ay baka namatay na ako at hindi ko magagawang ipaghiganti ang pagkamatay ng ama ko at ng mga tiyuhin ko. Maraming salamat. Habang nasa ganoong sitwasyon, umihip ang malamig na hangin. Sa pag-aakalang may iba pa siyang kalaban, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Magkahalong tuwa at lungkot ang kanyang naramdaman nang makita niya ang kaluluwa ng kanyang ama, Tatay Raul at ng tatlo niyang tiyuhin. Nakangiti sila sa kanya at kumakaway. Parang may kung ano rin silang nais sabihin, pero hindi niya kayang marinig kung anuman ang kanilang sinasabi. Alam kong ginabayan niyo ako sa labang to. Ngayon, magiging tahimik na kayo.
Dahil hindi kayang dalhin ni Botong ang bangkay ng kanyang tatay Raul, nagpasya siyang sunugin na lang ito. Nang matapos ito, umuwi siya sa bahay ni na Aling Merced, saka sinabi ang masamang balita. Tawa ko! Paano na lang ako ngayong wala ka? Patawad po kung wala po ako nagawa, Nanay Merced. Patawad po at hindi ko siya nailigtas. Pero ngayong wala na po si Tatay Raul, huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat. Hindi ko po kayo iiwan. Tutulong po ako sa inyo. Napayakap na lang si Aling Merced kay Botong at pareho silang napahagulgol. Magmula noon, kahit na bata pa lang siya, natutong magtrabaho si Botong. Inalagaan niya ang kanyang nanay Merced at maging ang anak nitong itinuring niya ng tunay na kapatid. Maraming salamat sa iyo, Botong, iho. Kahit na hindi ka namin kadugo, minahal mo pa rin kami at inalagaan. Maaari pong hindi niyo ako kadugo, pero higit pa po sa kadugo ang turing ko sa inyo. Pamilya po tayo, Nanay. Pamilya. Ang gabing yun ang naging huling pag-uusap ni na Botong at Aling Merced. Kinabukasan, nabigla na lang si Botong. Wala na ang kanyang nanay Merced. Hindi na ito humihinga at wala ng pulso. Wala siyang nagawa kung hindi ang tanggapin na lang ang naging kapalaran nito. Magmula noon, itinuon na lamang ni Botong ang pansin niya sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon, napagdesisyonan ni Botong na mag-asawa na. Umalis siya sa probinsyang yon at pinilit na kalimutan ang masalimuot na karanasan niya sa buhay. Tumungo sila sa syudad para mamuhay ng normal. Subalit hanggang ngayon, itinatago pa rin niya ang 4 na mutya ng kalikasan na nagpapaalala sa kanya ng katapangang ginawa ng ama at mga tsuhi niya nung labanan nila ang mga aswang. Kung naririto ka lang sana, Tatay Sedo, paniguradong matutuwa ka sa mga apo mo. Masisigla sila at makukulit. Sana, nasaan man kayo ngayon, ay masaya na kayo. Dahil nakamit niyo na ang hustisya. Alam kong nangungulila ka sa iyong ama. Pero alam ko rin na nasa mabuting kalagayan na siya. Malay mo, nakamasid pala siya sa atin. Basta, lagi mong tatandaan, mahal kita at mahal ko rin ang ating mga anak.